gabi ito ay aming pinag-aralan bago po kami mag-practice. Hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin kami. Pinalaki namin yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. At yung nakaraang Sunday ay yun yung ating topic. Ano po? Standing firm in God's unfailing love and grace. At bali ito po ay supporting ng ating mensahe nung nakaraang Sunday. Hanggang ngayon ay yung pagmamahal pa rin ng Diyos ang ating tatalakay ngayong araw na ito. Sa ating mundo ay halos palagi natin narinig ang salitang love or pag-ibig, pagmamahal. At alam ko kapag naririnig ito lalo na ng mga kabataan ay kinikilig sila. Sino yung mga kinikilig dyan? Pero siyempre yung mga adult din, huwag natin sabihin matatanda. Yung mga may edad na, ay kinikilig pa rin kapag naririnig ang salitang pagmamahal. Lalo na kung pagmamahal na ito ay yung totoong pagmamahal. Pakatanong po rin niya, Pastor, mayroon bang fake na pagmamahal? Meron po. At madalas kapag yung pagmamahal na ito ang ating naranasan ay kadalasan nakakaranas tayo ng sakit ng kalooban. Amen po ba? Pero kung ang pag-ibig ng Panginoong Hesus yung ating maranasan, sabi ng ating binasa kanina dun sa verse 17, sabi doon, ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ito. So bilang mga anak ng Diyos at tinawag ng ating Panginoong Hesus nung siya ay ating ma-encounter, nung siya tanggapin natin sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay meron pong napakahalagang buhay na nais na gawin ng mga mananampalataya. Nais ng Panginoong Hesus na ating isabuhay bilang mga anak ng Diyos. At yung ating pong topic ngayong umaga ay pinamagatang loving people like Jesus did. Pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko kanina kung yung pagmamahal na ito ng ating Panginoong Jesucristo ang ating maranasan ay hindi po tayo mabibigo. Ano po? Pwedeng may maranasan tayo ng mga sakit po sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Pero lahat po yun ay dinadala ng ating Panginoong Jesus. Tinutulungan niya tayo na yun ay ating pagtagumpayan. Amen po ba? Amen. At bago po tayo magsimula, ay welcome po kay Ate Crystal ba? Ayan, Ate Crystal, welcome. At kami po ay nagagalak dito po sa Blessed Hope of Church na ikaw ay makasama namin ngayong umaga sa panambahan. Si Kuya Enrico, welcome din Kuya Enrico. At matagal-tagal ka rin nagbakasyon sa Palawan. Minsan ay isama mo kami sa Palawan para makita naman namin ang kagandahan ng ginawa ng Panginoon dun sa bayan ng Palawan. Praise God. Welcome po ang bawat isa ngayong umaga. At bagamat medyo mainit, pero salamat sa Panginoon dahil ang panahon ay maulan kaya hindi natin masyadong nararanasan yung init nito. Kahit man ganitong sitwasyon ay hindi lang para tayo ay magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ay may sandaling manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po minsan pa sa pagkakataon ito na muli kami po ay dadako Panginoon dito sa lugar na ito upang magpuri, magpasalamat at sa iyo po ay sumamba. Salamat po Panginoon sa buong isang linggo na pagsama mo po sa amin, salamat po sa pagkalinga, sa pag-iingat at
sa kalakasan patuloy na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessing na aming tinanggap mula sa inyo. Tunay na ikaw ay Diyos na mapagmahal, ikaw ay Diyos na nag-iingat at Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon sa umagang ito, patuloy ka namin pupurihin at nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan upang ipaunawa sa amin ang kahulugan ng inyong mensahe sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan sa John chapter 13, Panginoon, nawa o Diyos. Ito po ay lubos na maunawaan namin bawat isa, Panginoon, upang ang mensahe na inyo pong dadalhin sa amin ay amin pong maisabuhay, na kung paano ikaw ay nagmahal, Panginoon, sa amin, nawa ang pagmamahal na ito ay patuloy namin share, Panginoon, sa iwas sa pagkakatuan na isla. Sa iyo po, pagpuli, ang pakayaw mo. Pangarap po namin, Panginoon, Diyos po ang dalaman sa iyo. Amen. Okay, sige po. At sa ating pong patuloy, katulad ng sinabi ko kanina, ang salitang love ay madalas ating narinig po. Hindi ko alam kung meron nang nakakinig sa inyo ng salitang love. Pero sabi nga po ng ating binasa kanina ay sabi ng verse 1. Asahin po yung verse 1, nasabi ng chapter 13, verse 1 ng John. Bispiras na noon ng Pasko, at alam ng Panginoong Jesus na dumating na ang takpang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Ang Panginoong Jesus ay isinilang dito sa mundo at inupad niya yung kalooban ng Diyos Ama na siya ay mag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sa mga panahon ito ay dumating na yung takdang oras na siya ay iaalay na, papako na siya rin sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya sabi doon sa sulat ni Juan po, dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis. Ibig sabihin ng kanyang pagbalik dun sa kalangitan sa piling ng Diyos Ama. Sabi dun sa verse, mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Sabi dun sa ibang version ng Bible, ay mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod sa mundo. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Ito po ang tunay na pagmamahal na sinasabi ko kanina. Ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus na hindi nagmamahal ito. Nagpapatuloy hanggang sa katapusan. Hanggang sa wakas po. Hindi nagbabago. Ang pag-ibig na ating nararanasan o ipinakikita, ipinararamdam sa atin ng mga tao sa ating paligid. Kadalasan ay hindi ganito. Tama po ba? Kadalasan ang pag-ibig na sinasabi sa atin o pagmamahal na sinasabi sa atin ng mga tao sa paligid natin ay madaling maapektuhan ng mga nangyayari nito. Example, isang taong nagmamahal o nagsabi ng kanyang pag-ibig sa isang dalaga o sa isang babae, isang lalaki na nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanyang sinisinta. Iyong pa natin, sa kanyang sinisintang dilag. Pero nung makita niya ang kanya palang iniibig ay mayroong mga kahinaan, unti-unti naapektuhan yung pagmamahal na sinasabi niya na nung bago siya umakyat ng ligaw yung sa babaeng kanyang minamahal. Sinasabi niya na harangan man ako ng sibat at ng kamatayan ay hindi mapipigilan ng aking pagmamahal sa iyo. Pero na ba nagsabi nito mga binata o mga kalalakihan? Meron ba nagsabi nito sa kanilang mga asawa o sa kanilang mga
Ganun pa rin. Pero pagdating ng araw, ng panahon, nakita niya, mayroon palang mga ugaling hindi maganda o kahinaan, sabihin natin mga kahinaan, yung kanyang iniibig. Ano nangyayari? Nagbabago yung pangako niyang pagmamahal sa kanyang iniiro o sinisintaan. Pero kadalasan ang pagmamahal na iniuukol ng isang tao sa kanyang iniibig. Pero hindi ganito ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niyo sa ating binasa, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay hanggang wakas, hanggang katapusan. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago kahit anuman ang kanyang makita o maranasan sa kanyang iniibig sa atin. Ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus ay ganun pa rin. Ano po? Kaya nga sabi sabi ng Panginoong Hesus nung siya may ipaako sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano kanila ginagawa. Ganun kadakila ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ngayong umaga ay ating pong pag-aaralan ang John chapter 13 na kung saan ay nagpapakita ng abot-abot na biyaya na dala ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Hesus. Abot-abot, ibig sabihin ay para itong agos ng ilog na hindi kayang putulin o hindi kayang pigilin. Ano po? Tulad ng sabi ko kanina, kahit anuman ang ating mga kainaan, kahit gaano matigas ang ating mga puso, ang ating mga ulo, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Ganun ang biyaya natin ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Pero bilang mga chosen people o pinili ng ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y tinawag ng Diyos para ipakita ang pagmamahal na ito na ating tinanggap mula sa Kanya. Amen po ba? Kakaunti po yata naniniwala na tayo ay tinawag ng Diyos para ipakita sa sanlibutan ito ang pagmamahal na ipinadama sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi lamang tayo minahal ng Panginoon para lang tumanggap ng grace ng ating Panginoon. Kung hindi tayo rin ay mag-share po. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, dahil kayo hiniran ng Diyos, binamahal niya. Alam po natin, mga pinamahal na kapatid, hiniran tayo ng Diyos, pinili niya tayo, sapagkat tayo naman po, minamahal tayo ng Diyos, pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Verse 13, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung mayroon kayong mga hinanakit, kanino man ay magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, tandaan po natin ito mga kapatid, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Taglayin, ibig sabihin ay para itong kasukutan na ibinibihis natin, ipamuhay natin ang pag-ibig, ang pagmamahal na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. At siyempre kapag tayo nagbihis ay gusto natin yung maayos tayong tingnan. Tama po ba? Sino dito yung meron kang dadaluhan na importanteng kaganapan, tapos magsusuot ka ba ng pambahay na nakasuotan?
Susuot ka ba? Hindi, di ba? Baka nga ang susuot mo pa yung sabi ng marami ay pang dress occasion. Yung pinakamagandang kasuotan, pipiliin mo yung pinakamagandang kasuotan. Sino dito yung every Sunday ay 3 o 4 na beses nagpapalit ng susuotin? Dahil hindi niya mapili kung alin yung pinakamagandang damit na kanya isusuot. Ganun dapat, ano po, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin ay parang pinakamagandang damit na gusto natin ibihis o isuot araw-araw. Tama po ba? Yun ang nais lang ng Diyos, yun ang nais ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Nais ng Diyos na ipamuhay natin yung pagmamahal na ito na sabi ni Apostol Pablo, dahil kayo pinili at minamahal ng Diyos, kayo ay magpakumbaba, maging mahabagin, kayo maging mahinahon ng pagtiis. At higit sa lahat ay taglayin ninyo yung pagmamahal na ibinigay sa inyo ng Panginoon Yesu Cristo. Kung ating pong ni-embrace yung calling na ito sa atin ng ating Panginoon. Kung nais natin taglayin, ano po, yung mapagmahal, maibiging kalikasan ng ating Panginoong Yesus, ay kusa na po itong magpuplo or bumubukal na po sa isang pusong binago ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo dito? Amen. Niyayakap natin yung mapagmahal na katangian ng ating Panginoong Kristo. Makikita po ninyo mga minamahal na kapatid. Kusa na itong lumalabas o bumubukal sa ating mga puso na binago ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayong umaga ay isang malaking katanungan sa mga mananampalataya na nais ko ibigay bago tayo lumaki dun sa mga puntos ng ating pag-aaral ngayong umaga. Paano natin mamahalin ang ating kapwa na katulad ng ginawa pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo? How do we love like Jesus did? Paano tayo magmamahal? Paano natin ipakikita? Paano natin i-share? Ibabahagi yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng verse 4 to 5, wala po tayo multimedia sa araw ito, kaya ang mensahe po natin ngayon ay maririnig lang natin. Sabi ng verse 4 to 5, si Kristo kaya't siya'y tumayo mula sa hapag at nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Verse 5, at pagkatapos ay naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at binunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Sa kultura ng mga Hudyo ay sinasabi na maaaring yung mga alipin na nagbubugas ng mga paa ng mga bisita
yung mga panauhin ng may bahay, ano po, ay maaaring ito na yung pinakamababang tulik kalagayan ng isang alipin, ano po. Subalit, bilang paalala ano, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ay ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Isipin po natin na yung Panginoon ng mga Panginoon at Diyos. Ang sabi doon sa verse 4 and 5 ay naglagay ng balabal sa kanyang baywang at tubig sa palanggana at naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad o ng kanyang mga tagasunod. Hinugasan ng Panginoong Jesus yung maruruming paa ng kanyang mga disciple. Kaya si Apostol Pedro, sabi nung dumating siya kay Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, hindi yata kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Ang ibig sabihin ni Apostol Pedro ay, ikaw na kinikilala namin Panginoon at Guro. Hindi tama na ikaw ang maghugas sa amin. Kung tutusin pa ay kami ang dapat maghugas sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, hayaan mo na gawin ko ito. Kasi ipakita ng Diyos sa kanyang mga alagad at maging sa atin ngayon, mga minamahal na kapatid, na kung nais mong magpakita ng pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng Panginoong Yesus, kailangan mong mag-serve with humility and sacrifice. Kailangan mong maglingkod ng may buong kapakumbabaan at pagsasakripisyo. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po yung mapagpakumbabang puso. Kaya si David, nung nalaman niya, nung na-realize niya, nung nagkasala siya sa Panginoon, ang sabi ni David, ikaan mo ako ng isang bagong puso. Kasi alam ni David, naging marumi, naging makasalanan, naging mapagmataas yung kanyang puso sa Panginoon, sa Diyos. Kaya ang hiling ni David sa Panginoon ay likhaan siya ng isang bagong puso. Hindi ibig sabihin na palitan ng Diyos, ano po, yung kanyang puso at lagyan ng isang bagong ulit. Ang ibig sabihin ni David ay linisin ang kanyang puso at gawing isang pusong mapagpakumbaba at masunurin sa Diyos. Ito yung nais na ipakita ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Nais niya na ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod ay maglingkod sa isa't isa ng buong kapakumbabaan. Sabi nga niya sa kanyang mga alagad, ang nais maging dakila ay maging lingkod sa kanyang mga kapatid. Kung paano ang Panginoong Jesus bumaba sa lupa, hindi para paglingkuran. Bumaba sa lupa. Sabi niya sa Luke 19:10, naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawalan. Nakikita niya na bumaba ako sa lupa para ipakita sa inyo ang paglilingkod na nais ng Diyos. Paglilingkod na may kapakumbabaan at pagsasakripisyo. So ang tagtupong ito ay naganap po doon sa mga huling gabi ng ating Panginoon dito sa lupa. At ginawa niya ito para ipakita
sa kanyang mga alagad at para din sa atin sa mga panahon ito kung gaano at kung paano siya magmahal sa pamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisakripisyo ng kanyang sarili sa Diyos. Ang Panginoong Jesus ay nagawang mag-sacrifice, magpakababa. How much more tayo pa kaya? Bakit hindi tayo, bakit hindi natin kaya maging mapagpakumbaba? Bakit hindi natin kaya magsakripisyo kahit ng oras na po? Magsakripisyo ng ating nararamdaman. Tulad ngayon, siguro sabihin natin mas masarap matulog, masarap magpahinga, ano, masarap mahiga dun sa isang kwarto na aircon kaysa dito sa church na mainit dahil brown out tayo. Pero mas pinipili natin ano po, na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mas pinipili natin na mag-sacrifice, magpakumbaba. At ang Panginoon naman ay tapat sa kanyang mga pangako na kahit may kahirapan ay ginagawa niyang kaaliwan o kagalakan sa bawat isa sa atin ang mga ganitong sandali. Amen po ba? Diba? Kahit wala tayong aircon, pero may malamig naman tayong hangin, sariwang hangin na ginawa ng Diyos para sa atin. Isipin po natin ang isang tagpong ito na kung halimbawa tayong lahat ay empleyado ng isang company po. Isang malaking kumpanya. Tapos pagpasok natin doon sa company natin pinagtatrabaho o dito sa kumpanya natin pinagtatrabaho, ginagawa, ay madadat na natin, maabutan natin na yung boss natin, yung siyang naglilinis ng ating mga workplace o ng ating mga opisina. Siya yung nagpupunas ng ating mga table, ng ating mga upuan. Ano yung mararamdaman natin? Hindi ba tayo? Hindi kaya tayo makaramdam ng mahiya yun sa ating boss. Tama ba? Tama po ba? Hindi ba tayo makakaramdam ng pagiging humble kung halimbawa ginagawa ito ng mga boss natin? Pero sabi nga natin kanina, yung Panginoon, yung mga Panginoon, yung ating Diyos ang nagpakita at gumawa nito. Hinugasan niya yung mga paa, maruruming paa ng kanyang mga alagad. So alam lang po natin ang mga panahon na ito ay ang mga daanan ay lupa, alikabok. At ang suot ng mga tao noon ay mga sandals. Wala pa sigurong mga simentadong lugar ang panahon na yan. At alam natin na ang lugar ng Israel ay maalikabok. So, kung ating iisipin ay yung mga paa ng mga alagad ay maaari talagang marurumi. Ito. Pero yung Lord, yung ating Panginoon, ang siyang lumuhod doon sa paanan ng mga alagad para ipakita sa kanila na ang pagmamahal ay nangangailangan ng buong kapakumbabaan at pag-sakripisyo, pagpapakababa. Sabi nga ng Panginoon, binigyan ko kayo ng halimbawa
na dapat ninyo tularan. Amen po ba? Nais nating maipakita ang pagmamahal na ito ng ating Panginoong Hesus na binigay niya sa atin. Maglingkod po tayo ng buong kapakumbabaan at pagsasakripisyo. Pero siyempre, magagawa po natin ito, ano po, hindi dahil sa sarili natin nakasabi ng awit natin ng nakaraang Sunday. Ano yung awit natin ng nakaraang Sunday? Sino pa nakakaalala? Sa pag-ibig mo, magpapatuloy ako. Hindi sa sariling lakas. Ano pa sabi? Yun, kung hindi dahil sa pag-ibig mo, wagasan. At dahil sa biyaya, nadala ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, nagagawa natin magpakumbaba at mag-sacrifice para sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, sabi ng verse 14 and 15, Verse 14, kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, ay dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Eh, sabi niya sa verse 15, binibigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. O binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan po. Kung yung foundation ng ating pag-serve o paglilingkod sa Panginoon ay nakaugat doon sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, ay katulad ng Panginoon, hindi lang po niya ipinakita po sa atin kung paano magpahayag o magparamdam ng tunay na pagmamahal. Ano po? Kung hindi, ano po sabi doon? He teaches the truth with sincerity. Ang nais po natin makapagpakita tayo, makapagparanas ng pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Kailangan natin magturo ng katotohanan ng buong tapatan. Tama po ba? Amen po ba? Dapat yung pagmamahal na sinasabi natin ay nakikita sa ating mga gawa. Hindi lamang po natin ito sinasalitaan po. Ay tuturo natin ang katotohanan sa sinasabi ng banal na kasulatan kung nakikita ito sa ating mga buhay. Sabi nga sa akin namin na ang pinakamagandang mensahe na pwede nating ibigay sa ating kapwa o sa mga tao sa ating paligid ay yung ating buhay. Kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo gumagawa, hindi dun sa mga naririnig nila sa atin, hindi sa mga sinasabi natin sa kanila, kung hindi sa pamamagitan ng buhay na nakikita nila sa atin. Kung paano tayo nabubuhay araw-araw, kung paano tayo gumagawa, yun po yung pinakamagandang pagpapakita o pagpapahayag natin ng pag-ibig o pagmamahal na tinanggap natin sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus hindi lamang po niya ginawa, kundi sinabi niya, ipinaliwanag niya sa kanyang mga alagad na ganito ang dapat ninyo gawin. Buong pagmamahal niya itinuro sa kanyang mga alagad kung paano magmahal nang hindi lang nakikita sa kanilang mga pananalita, kung hindi sa pamamagitan ng kanilang paggawa.
Parang ganito po. Merong nagkwento sa akin minsan na merong mag-asawa na nagpa-check up sa doktor. Ang findings ay nakita ng doktor na may cancer yung asawa. Ayun, hindi sinabi ng doktor doon sa may sakit na mayroong kang cancer. Kinausap niya yung asawa. At sinabi niya na ang asawa mo ay mayroong malubhang karamdaman. Pinaubayan ng doktor doon sa asawa kung sasabihin niya o hindi. Ngayon yung asawa, inilihim niya doon sa asawa niya. May sakit siyang malubhang cancer. So ang ending, alam niyo na ang ending. Lumala yung sakit at namatay. Hindi ba parang ganito? Kung mahal natin yung mga tao sa paligid natin, alam natin na mayroon silang malubhang sakit, hindi ba natin sasabihin sa kanila yung lunas para sa kanilang karamdaman? Kung ikaw halimbawa, mayroon kang mahal sa buhay, o sabihin na natin, mayroon kang kakilala na mayroong karamdaman at alam mo ang lunas, ililihim mo ba sa kanya? Hindi, di ba? Kung mayroon tayong concern doon sa isang tao na mayroong karamdaman at alam natin ang lunas, sasabihin natin sa kanya. Ang mundo ngayon ay katulad ng babae, mayroong karamdaman, may malubhang karamdaman. Ano yung karamdaman ng mundo ngayon? Kasalanan. Tama po ba? Sakit ng mundo ay kasalanan. Kaya maraming bansa na naghihirap, mga tao naghihirap dahilan sa kasalanan. Tayong mga, sabi ng binasa natin kayo na kayo pinili o tinawag ng Diyos. Ipinaalam sa atin kung ano yung lunas sa sakit, sa malubhang karamdaman ng sanlibutan. At yun ay ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lunas, sabi ng Bible, ay pagsisihan at kaligtaan ng kasalanan. At tanggapin si Kristo sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang karamdaman ito, sabi ng Hebrew 9:27, darating ang araw, tayong lahat ay haharap sa paghatol ng Diyos. Darating ang araw, tayong lahat ay haharap sa kamatayan. At ang nakakatakot ay ang kamatayan espiritual na bunga ng karamdaman ng kasalanan. Kung hindi natin ipaalam sa kanila ang lunas, hindi natin ituro sa kanila ang buong katapatan, nakakaawa ang kanilang magiging kalagayan. Kaya nais natin na maipakita, na maiparanas, maiparamdam sa kanila ang pagmamahal nito ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin mula sa Kanya. Nais ng Panginoong Hesus na tayo ay magturo ng katotohanan ng buong katapatan. Sabi ng Isaiah 45 verse 19, Isaiah 45 verse 19. Sabi ng verse, lahat ng salita ko ay sinasabi ko ng hayagan. Isa man sa layunin ko ay hindi ininilihim. Hindi ko pinahihirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihayag ko kung ano ang tama.
ng Diyos na ipahayag sa lahat kung ano ang tama at mabuti, kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang layunin, kung ano ang kanyang nais sa lahat ng tao. At ito po ay makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Gamutin yung ating malubhang karamdaman na bunga ng kasalanan na ang dead end ay kamatayan. At hindi po kamatayang pisikal lamang, kung hindi kamatayang spiritual na ang sabi sa Pahayag chapter 20, lahat ng mga taong natagpuang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno, which is yun yung second death o yung pangalawang kamatayan. Kamatayang espiritual na habang panahon kang pahihirapan sa apoy ng impyerno o habang panahon ng pagkahiwalay sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, lahat ng salita ko ay aking sinasabi ng hayagan. Pinahayag sa atin ng Panginoon upang tayo magturo ng katotohanan ng buong katapatan. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Bilang mga anak ng Diyos, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging manggagawang walang ikinahihiya at nagtuturo ng katotohanan ng buong katapatan. At sabi ni James sa James 4:17, kung nalalaman mo ang mabuti at hindi mo ito ginagawa, ano raw po? Tayo ay nagsasa. Kaya mga minamahal na kapatid, ang mabuting dapat natin gawin na ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus kung paano natin ibabahagi yung pagmamahal na ipinagkaloob niya sa atin. Pagturo tayo ng katotohanan ng buong katapatan. Ganun po dapat tayo. Kung nagmamahal tayo katulad ng ating Panginoon, ay hindi po natin itatago ang katotohanan. Hindi po tayo mahihiyang magsabi, magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kung hindi buong katapatan natin itong ibabahagi. Sapagkat kung paano ang Panginoong Hesus ay nagmalasakit sa ating ay dapat din tayo magmalasakit sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Pangatlo, sa verse 1, sa verse 1, sabi ng verse 1 ng chapter 13 ng John, bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Kung nais po natin magmahal, katulad ng pagmamahal ating Panginoong Hesus. Kung nais nating tularan ang pagmamahal ito ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay tatayo ng may katatagan sa kanyang pagmamahal. Katulad ng kanyang pagmamahal. Ano sabi doon? Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal hanggang katapusan. Sa ibang salita ay hanggang wakas. Sabi nung ating theme nung Sunday, standing firm in God's unfailing love and grace. Tumayong matatag. Pero sabi mga buhay na sa ating awit,
hindi sa ating sariling lakas ito, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas at totoo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa pag-ibig na dalisay na katulad ng pangalan ni Ate Cristal. Yung Cristal kasi picture yan ng isang dalisay, ano po, malinis. Parang may water station ng pangalan ng Crystal Clear ba yun? Crystal Clear. Ibig sabihin talagang pure, dalisay, malinis, ano po. Yun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya kung may lalaking nagmamahal kay Ate Cristal, pag makita niya yung kahalagahan, ikaw na Ate Cristal. Pero ganito po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, dalisay, pure, malinis, walang bahid, kasalanan. At nais ng Diyos na ito ang ating nakaran, ito ang ating tayuan. Ang pagmamahal na ito, ang ating dapat tularan. Kaya sabi niya doon sa verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Magmahal kayo hanggang katapusan, hanggang wakas. Na ibig sabihin, habang panahon, habang ikaw ay nagbuhay, ipakita mo, iparanas mo sa iba, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala, hindi pa nakaka-encounter sa Panginoong Yesus, hindi pa nakatatanggap ng buhay na walang hanggan. So, sa mga taong napapalayo sa kanilang pananampalataya, ipakita mo sa kanila na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kahit na gaano kalaki ang ating mga kasalanan, gaano kalaki ang ating mga pagkakamali. Pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi nito kayang maapektuhan nung mga nakikita ng mga mali sa ating buhay. Bagkus pa nga, habang tayo'y nagkakamali, doon pa lalong ipinararamdam ng Diyos, ipinararana sa atin ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig. Pinipilit niyang abutin tayo, hanapin tayo, at ibalik dun sa kanyang presensya. Amen po ba? Ito po dapat yung pag-ibig na ating tayuan. Pag-ibig na may kabanalan, may katatagan, ating natagpuan sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay hindi pansamantala. Sabi nung iba, pansamantagal. Hindi panghabang panahon. Ngayon po ba? Kahit alam ng Panginoong Jesus na siya ay ipagkakanuno ni Judas. Sabi niyo sa ating binasa, naitanim na sa isip ni Judas ng Diablo yung kanyang gagawin. Kahit na alam ng Panginoong Jesus na siya ay itatatuan ni Pedro, ni Tomas ay mag-aalinlangan. Maraming pang iba. Kahit alam ng Panginoong Jesus na siya ay ipapapatay ang mga punong pari. Pero yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa atin ay ipinakita niya. Pinaramdam niya sa atin hanggang sa huling sandali niya dito sa daigdig. At hanggang ngayon, sa ating panahon at hanggang sa susunod pang panahon, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Para siyang isang lighthouse na nakatayo
sa tabing dagat, ano po, na kung may bagyo, kung madilim, siya ay nagiging liwanag ng mga dumaraan. Siya yung nagbibigay ng sign sa mga dumaraan. Sa atin, ang lighthouse ng ating Panginoon Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. At yung lighthouse na ito ay yung pagmamahal ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Bilang pangwakas, sabi po ng Psalms 94 verses 18 to 19. Kung may mga Bible kayo, ay sundan niyo po ako. Psalms 94 verses 18 to 19. Sabi po dito, kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas dahilan sa pag-ibig mo, o Yahweh, ako ay tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas sa pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Pinapakita po ng sumulat ng Psalms 94, ano po. Ay ibig sabihin ng ang pako ay dumudulas kapag siya ay mayroong mga mabibigat na problema na pilit na nagdalayo sa kanya. Sa presensya ng Panginoon ay inaalala niya, ginugunita niya yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Na ang sabi niya, dahilan sa pag-ibig mo na ito, O Yahweh, ako ay tumatatag. Pag ako ay binugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang siyang aking nagiging aliw. Kaya mga minamahal na kapatid, ano man po, yung mga pagsulok na ating nararanasan, hanggang po natin, na wala po tayong ibang pwedeng matakbuhan kung hindi yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Lagi natin alalahanin kung gaano katapat, kung gaano kadakila, kung gaano kadalisay ang pag-ibig na iniuwi sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Ito po yung ating tayuan. Ito po yung ating maging kalakasan. Sabi nga po natin, madalas ang sitwasyon ng ating buhay ay hindi po natin hawak. Hindi natin alam kung ano ang mga susunod na pangyayari sa ating buhay. Pero ang pwede natin manghawakan ay kung paano tayo luluhod kung sa mga nangyayari sa ating buhay. At katulad ng author, ng Psalms 94, dumating man tayo sa mga mabibigat na sandali, alalahanin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Ito po ang gawin natin sandalan. Upang tayo maging matatag sa pagtayo, sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Ayuan po natin ang pag-ibig na nananatiling tapat sa pagmamahal. Kahit na ano pa yung makita natin sa ating kapwa, kung saan mga tao sa paligid natin, madalas din tayo sinusubok ng kaaway. Sa mga kahinaan ng mga tao sa paligid natin. Huwag natin silang i-condemn o husgahan. Tulungan natin silang magbago. Tulungan natin silang mag-transform ayon sa transformation na nais ng Diyos sa kanila. Kung paano rin tayo binago ng Diyos, tulungan natin sila na magbago. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Praise
God. At bilang conclusion, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus ay may mark or tatak ayon din sa ating pinag-aralan. Ang mga palatandaan na dapat nating tularan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, una ay naglilingkod ng buong kapakumbabaan at pagsasakripisyo. Pangalawa, ito ay nagtuturo ng katotohanan na may buong tapatan. Pangatlo, ito ay tumatayo ng may katagan. Walang kahinaan, dahilan sa pagmamahal na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Ngayon po ba? Na minamahal. Ang ating mundo ay naghahanap at nangangailangan ng tunay na pag-ibig. At tayo po ang inaasahan ng Diyos. Tayo po ang larawan at daluyan ng pag-ibig na ito na nanggagaling sa ating Panginoon sa Kristo. Nawa ay makapagpahayag o makapagpakita tayo ng pag-ibig na katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesus. Tayo po manalangin. Pwede po tayo tumayo. Let's pray, Lord. Minsan pa, nagmuli ka po namin kaya kasalamatan sa pagkakataon na salamat po, O Diyos, sa mga salita mo namin kung napagbulay-bulay. Kaya nga po, Panginoon, ang katotohanan ito ay tuloy na makintal sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming pong paglakad, bilang inyong mga anak, bilang inyong mga lingkod, ay maipakita po namin, maiparadama po namin ang pag-ibig na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan po kami, O Diyos, na patuloy na magkaroon ng paglaro at kalakasan upang amin po ma-share ng Panginoon ang pag-ibig sa lahat ng mga tao amin nakakasalamuhan, sa lahat ng mga tao inadala po sa amin. Marami po ang bawat isa, ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. At nais ko pong tawagan si Kuya Lomoy at si Brother Ronald, ito po sa unahan, para po sa ating Lord sa atin. Muli po tayo po ay nagpapaalala na ang Blessed Heart Baptist Church ay nagkakandak ng Lord Supper. At kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kung maaari po ay maging saksi na lamang po muna sa araw na ito sa Lord Supper. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, nabaptize ka kahit sa ibang church ay inaanyahan ko namin kayo na makibahagi sa Lord Supper ngayong umaga. Sapagkat sinasabi ng sulatan na nararapat na siya sa atin ng bawat isa ng sarili bago sumalo sa rapat ng Panginoon. Tayo rin manalangin. Panginoon, minsan pa, salamat po muli sa pagkakataon ito na kami po ay idulog sa inyong harapan sa pamagitan ng banal na punan. O po, nakasisiyasat sa Diyos ng aming mga puso. Naman po ang mga nakikita mong karamihan, mga pagkakasalan na gawa namin sa mga nagkakaroon. Huling po namin ang iyong kapatawaran sa oras na ito. Dalangin po namin sa amin pong pakikibahagi ng Lord sa kasamaan. Nawa, tuloy na tumalong ang iyong masaganang pagpapala at biyaya ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong namin namin ang kapulita. Salamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Sige po,
Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place and beside me to sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into the glorious light. There's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that causes sons and daughters, we are ransomed by your power through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that causes sons and daughters, we are ransomed by your power through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into the glorious light. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumumpot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin ko na. Matapos maghapunan ay lumampot din siya ang kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalit. Gawin mo. Ilimit po natin si Kuya Ramon na presenter. Nalala po ba? Pakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang may likha ng buong mundo, Panginoon. Siyang nagbigay ng dakilang pag-ibig sa aming tao, sa lahat ng taong makasalanan, Panginoon. Tunay na napakatakilan mo yung pagmamahal. Hindi ka nagkatubili na isuko, Panginoon, ang aming Panginoon Kristo na bumaba dito sa lupa
upang ang bawat kasalanan ng lahat ng tao ay tubusin mo doon sa cross ng Kalbaryo. Sa iyong pagpapahirap, sa iyong pagtulo ng iyong mga dugo, Panginoon, inahugasan kami, Panginoon. Salamat na kami, Panginoon, ay niligtas mo sa kaparasahan ng impyerno. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na aming mabuhay ay hindi ka nagkukulang, hindi nagbabago, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat isa. Uli, Panginoon, kami ay hindi nagsasawang magpasalamat dahil kami, Panginoon, ay nakabilang sa iyong pamilya sa aming tunay na pag-isa sa aming Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon, ikaw ay aming Diyos na kapagligtas ng aming buhay. Kaya, Panginoon, dalangin namin patuloy na makasunod kami sa iyong layunin. Yun ay makapag-share ng mabuting balita sa mga taong hindi pa naabot ng iyong mga salita, Panginoon. Ilawang mo kami ng karunungan, lakasan na loob, at higit sa lahat, Panginoon, yung willingness na makasunod sa minubutos mo sa amin. Paramdam mo sa amin, Panginoon, yung pagmamahal sa aming kapwa. Kapatid namin, Panginoon, na sila ay mapapahamak sa impyerno kung sila, Panginoon, ay walang tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinataas po namin ang lahat ito at pinagkakatiwala sa tayong pangalan po ni Jesus na aming nakapagligtas. Amen. Natawagan ko po dito sa unahan yung mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan noong month of June. Pwede po bang tumayo dito sa unahan? Pwede pang hilingin natin si Ate Marlene na mag-pray para sa... Ay, si Ate Marlene pala. Ay, celebrant din katulad ko ng June. Hilingin na lang natin si Brother Rambuelo. Hello, Mahal, pwede mo bang ipag-pray ang mga birthday celebrant? Wala na po bang may birthday na ni June? Ating pong ipag-pray ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Na napakalaking blessing kung tayo ay nagkakasin ng bagong taon sa ating lipunan. Okay, let's pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, uli kami ay nagpupuy ng salamat sa iyo, Panginoon. Dito ng bawat isa, Panginoon, ang kanakilaan mo sa buhay ng aming mga kapatid na nandito sa harapan ng Panginoon. Ikaw nagdagdag ng bagong taon sa kanilang buhay. Hindi ka, Panginoon, nagkukulang sa kanilang mga pangailangan. Uli mo silang ginagabayan at alam ng bawat isa na ang kasiyahan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay hindi mababayaran, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng kapatid ito. Tunay na nagpapagamit sa iyo. Nais, patuloy na nakakasama namin sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo upang magpalakasan, spiritual, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay nakikisa sa celebration, kasiyahan na naglay po nila, Panginoon. Lord, aming dinadalangin ang kanilang buhay. Tuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ibuhos mo yung pagpapala sa kanilang buhay at maging sa kanilang sanwalian. Tunay nga, Panginoon, ang buhay nila ay gagamit-gamit sa iyong ministry. Patuloy na ipagkaloob, Panginoon, at
karunungan sa iyong mga salita at patuloy na maging pagpapala sa amin at sa mga taong nakapaligid sa bawat isa. Gamitin mo ang buhay nila at patuloy na maibahagi ang gospel na nais mong marinig ng bawat isa. Lord God, ingatan mo ang kanilang kalusugan at patuloy na idagdag mo, Panginoon, ang maraming taon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Uli, tinatas mo namin ang buhay nila sa iyo, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Birthday po sa inyong lahat. Sige po. Salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe na inihatid po sa atin ng ating pastor. Kung sino po ang nagmamahal sa ating Panginoon, mahalin din po natin ang ating kapwa. Ayan, dahil ang pagmamahal niya. Nandiyan po kayong tumayo para po sa ating closing song. Ito po ay matatagpuan sa page 34 po. 34 po na blue po na hinihals natin. Ayan. Yes, Lord, we praise and thank you, Lord, sa napakagandang mensahe na pinagulog mo sa ayo, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Panginoon, ay mag-umapawin mo po yung pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay naipahagi natin sa iyo, Panginoon. Kaya na iniutos niyo po sa atin, Panginoon, ito po ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. Natagpuan niyo po kami nagmamahal at nagbibigwal na may sincerity, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow
my blessed King. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Thee alone. Sige po. Kalimutan mo palang i-welcome kanina si Campbell, yung aming bisita. Na kung naalala po ninyo nung nakaraang anniversary natin, meron po tayong bisitang pastor, si Pastor Alan Clive Galang, kasama yung kanyang pamilya, na pumasok sa MAP. Si Campbell ay naka 1 year na sa MAP. Talagang tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, minsan pa ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa araw na ito, sa pagtatapos ng gawain Panginoon. Salamat po Diyos. At tunay nga na Ikaw ang aming inataas, Ikaw ang aming nais parangalan sa buhay namin Panginoon, maging sa pagtitipong ito Diyos. Ikaw po ang nais namin ihayag sa lahat ang iyong kadakilaan, kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng inyong mga salita. Tulungan po kami, O Diyos, na patuloy po namin maisabuhay at maisagawa ang inyong nais, Panginoon, na ipahayag, Panginoon, sa iba. Pagsabing, iparamdam sa kanila, iparanas sa iba, sa mga nangangailangan ng pagkaligtasan at mula sa iyo. Ang iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Tulungan po ang inyong mga anak, Panginoon, na sa aming pong paglakad bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga anak, Panginoon, ay masalamin sa buhay ng bawat isa ang pag-ibig na ito na aming pong tinanggap mula sa iyo. Pagkalayo po ang bawat isa, Panginoon, maging ang mga kapatid namin na hindi po namin kasama sa oras na ito, sa araw na ito. Lord, si Pastor Ronel at si Sister May, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong iparanas ang kagalakan sa pamagitan ng iyong biyaya na kanilang tinanggap mula sa iyo. Buhay na nakaugnay sa iyo, Panginoon. Sa oras po ito ay pagtiging nila, Panginoon, dahilan sa iyong kabutihan sa kanila. Ay sila po ay nakapasa sa board exam. Kaya Diyos, ay po namin binabalik ang papuri sa lahat ng ito, Panginoon. Patuloy po silang samahan hanggang sila po ay makauwi, Panginoon, dito sa bataan, Panginoon. Maging ang lahat, Panginoon, na mga kapatira po namin, hindi po namin kasama, maaring ang iba ay may mga dinaranas na karamdaman katulad ni Kuya Rudy, Panginoon, at ni Ate Perla. Dalangin po namin na patuloy na bigyan po ng kalakasan si Kuya Rudy sa kanyang karamdaman, patuloy na paranas po sa kanya yung lubos na kagalingan na nagmumula sa inyong magiging Panginoon. Tayo po ang buhay ng mag-asawa, Panginoon. Nawa ay patuloy na magbigyan po sila ng kalakasan na magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo, Diyos. Maging sa lahat, Panginoon, sa iba po namin kapatid na hindi po namin kasama, saan man po sila naroon, Panginoon, ano po ang kanilang kalagayan, maging nasa trabaho, Panginoon, ingatan lang po sila, Panginoon. Pagkalayan ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus at patnubay ng banal na Espiritu ay maging sa atin ngayon at magpapakainin. See you po again next Sunday. Thank you po. Ingat po kayo sa Madrid.
was no more, but the master of the sea heard with his very proud. Look from the waters lifted me, now save them not. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, all my heart to Him I give, ever to Him I live. In His best and precious name, ever His praises sing. Love so mighty and so true, carries my soul's best songs. Faithful loving service to He belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. So take your